Delivery! Maria Jose? Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating. Ng ating walang gutom program. Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ng serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino. Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi. Meron na ring balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata. Sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado. These are the underserved areas. Walang branch ng bangko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila. Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos na paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan. Salamat, President. Salamat. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino.
damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Nato na oras sa kabarangay, may na kita 2 minutos na. Ang nakalabay, alas 8 haaga. Mopay nga morning. Happy midweek everyone. Welcome hato na taramdan good morning Eastern Visayas. Adi na kita katut nga na kita no, hito na simana. Mayo 6, 2026. Atipen pumida ito na iyo kahampang para yan ang edisyon na Good Morning Eastern Visayas. Kapag natin di Master Control nato na mag-update ng mga inhinyero. Engineers Ray Victor R.V. Dadios nga na Mark Gagwa. Pinagiton ato na Chief Tech Joey Policarpio nga na ESM Ate Ruth Rivera Abunda para naman managbalay para yan ang simana or particular yan ang Wednesday, no? Hato na taramdan na Good Morning Eastern Visayas. Siyempre, ubdan gihapon kita, hanato na mga sister stations, hanato na mga ka-PCO from Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod, ada makakapod natin Misa Dalia Abiera Urita Atuil, Radyo Pilipinas sa Kalbayog. Pinito nato na kaupod Kalbayog. PIA Northern Samar, maupay nga aga. Good morning, Ma'am Eileen Diaz. Nga DYDZ FM, maupay nga aga. Good morning kan Ate Mikay. Micaela Gorgon, Micaela from DYDZ FM. Good morning. Ngan syempre ato ni welcome ato na mga tigpamati mga ka-live stream yan ang mga oras. Good morning. Gabda kami niyo no sa kubhin sa ka oras. Aton gihapon i-greet naton regional head dito na Philippine Information Agency, Sir Rian Arinto. Maupay nga morning Sir Rian. Alright, so yan ang mga oras sa panahon didi syudad dito na Borongan. Mostly cloudy kami, medyo dirigid nakaka-full blast pa yan hi Mr. Sun. Kay apektado kita hini nga pagtaga low pressure area. Nasa ring ito na pag-asa magdadarahin na madampog nga kalangitan, patsyar nga pag-uran pipira nga parte na Eastern Samar, sugad man na mga paghigra ni nga probinsya. Ito ni Easterlies naman nakaka-epekto iba nga bahin na nasod. Good morning luwat nga da naman DYOG Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Kalbayog. Misuset Pretension, maupay nga morning. Alright, so oras nga 5 minutos na ang nakalabay halas 8 haaga. So dirita na pagalanganin pa ato na pasadahan na bisitahin natin na ato na mga ka-PCO, siyahan na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod, Southern Leyte. Miss Delia, good morning. Good morning, Eastern Visaya.
Yes, Ate Pen, good morning. Good morning sa atong mga kaubanan diha sa RP Borongan. Yes. Same sa atong kauban this morning diha sa DYOG Calbayog. Oh, we have Ate Suzette Pretencio, Ma'am Aileen Diaz sa PIA Northern Samar, good morning. And kang Ate Mikay, good morning diha sa DYDC FM. Yes, sa update sa atong panahon. So far, maayo man nga itong panahon na tipen. Unlike diha sa inyo nga, doon ay mga cloudy skies. Ato medyo clear gyud ang atong kining panahon no. O wala tayo nakita nga panagdagom. So expect nato nga grabe nga kainit na po ang atong masinati. Although kagahapon adunay pag-uwan. No, bata karon mura og ilang nato kano no kay masinog. Adunay pag-uwan later. But sa ato nga nakita, medyo init gyud ang atong panahon. No? Sakit na gani sa init karon pang mga orasaha. Speaking of heat index init, ato nga pasabot nga nasa 38 degrees Celsius ang heat index karong adlaw sa Southern Leyte. Compare sa uban nga mga probinsya, medyo ubos-ubos gyud ang atong masinati nga init no dinhi sa Saudi or sa Southern Leyte. At ipen sa atong peace and order situation, so far walay mga dagko nga panghitabo. Gani usa ka dako nga kalampusan kay usa ka most wanted person, top 6 nga most wanted person sa Southern Leyte ang nasikop no sa ato nga kapulisan katambayayong ang ato nga PNP diha sa Davao no. So thank you so much sa ato nga PNP sa ilang nga makanunayon nga paggukod ni ining mga dunay adunay nakasala sa ato nga mga otoridad. Atong update sa atong sugang dagita ang atong National Grid Corporation of the Philippines o NGCP adunay gika-schedule nga power interruption karong adlaw mga igala. So nagsugod kini alas 5 sa buntag hangtod na sa alas 6 sa gabi. No, so whole day ang atong pagpaong sa kuryente mga igala diha sa sitio Talong o Baknit sa barangay Tawid and highway crossing going to airport diha sa barangay Pananawan sa Dakbayan sa Maasin. No, so ugma og karon og ugmang adlaw ang schedule ni ini mga igala. No, so ang hinungdan mo ang de-energization or isolation sa NGCP structures. Nga naa diha sa barangay Tawid og Pananawan sa Dakbayan sa Maasin ug pagpahigayon na sab og rehabilitation sa poste diha sa Maasin Baybay 69 kV transmission line. So sa ato nga mga kaigsunan diha sa Dakbayan sa Maasin, expect nga medyo init-init gyud. Okay, wala tay kuryente whole day karong adlaw no. So amping sa ato nga mga kaigsunan atong update sa atong supply sa tubig. So far wala ra may abiso ang atong Sogod Water District. But diha sa lungsod sa Macrohon, posible nga makasinati mo og hinay ngadto sa walay agas no tungod sa unscheduled emergency water service interruption diha sa Mohon to Villa Jacinta. Ang hinungdan niini mao ang adunay leaking transmission diha sa main pipe no sa source gyud sa mao nga tubig o gihangyo karon ang ato nga mga water concessionaires sa pagsabot samtang padayon nga ginasubay sa ato nga Macrohon Municipal Water Works System ang mao nga problema. Yes, sa atong nahipos nga balita para karong adlaw nga Miyerkules, Mayo 6 tuig 2026. Southern Leyte, ikaduha nga probinsya nga adunay stable internal peace and security status. Mayor sa Silagog, giila nga outstanding mayor of the Philippines, og LGU Bontoc, suportado ang SLSU sa WSIS Prizes 2026. Yes, at ipen, ato nga mga kauban, kana ang ato nga tangan kaysa ato nga pagbalik, ato nagyong ihatod ang kompletong detalye ni ini. Sa ngalan sa ato nga station manager, Sir Dindo Alaras, kini ang inyong alagad sa kanginan, Dalia Oritatwil, kauban nato sa Master Control Engineer Nuki Parado. Good morning, mayong buntag, Eastern Visayas. Good morning,
Eastern Visaya. Na mga salamat, Miss Dalia. 11 minutos na kabarangay nakalabay halas 8 haaga. Good morning, Adakan de Castro Win na mamati daw hiraya na samtang nagtatanong hinluy. Dida naman ha barangay San Pablo, mapay nga aga dida iyo. Bueno, kadtunta naman hi Misuset Pretensyo na Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog City. Misuset, kumusta ka mo dida? Good morning, Eastern Visaya. Yes, so mga salamat. Ate Pen Pumida ngan good morning sa bugos nga pwersa San RP Borongan sa pagpamuno ni Ma'am Ruth Rivera Abunda. Ngan maadjong buntag gihapon sa aton sa sister station sa Radyo Pilipinas. Mapay nga aga, Ate Dalia Orit ngan sa bugos nga pwersa San RP Sugod sa pagpamuno ni Sir Dindo Alaraz. Ngan mapay nga aga gihapon sa aton ka upod kasugbong sa PCO, mapay nga aga Mamaylin Diaz sa PIA Northern Samar. And of course, mapay nga aga gihapon sa aton kasugbong sa Academe, mapay nga aga to Mami Micaela Gungora. Ngan sa bugos nga pwersa sa DYDC FM sa VSU sa pagpamuno ni ni Dr. Cristina Gabrilio. And of course, mapay nga aga sa nga tanang nga pwersa gihapon sa Philippine Information Agency sa pagpamuno ni Sir Rian Arinto. Yes, ang aran sa naman acting station manager Hinaro Navalon. Ako niyo mga kaupod yan na sa aton Miyerkules nga desyon sa natong taramdan. Good morning Eastern Visayas, Suzette Pretensyo. Ngan kaupod ko dide sa Master Control si Joven Cardenas. So, update dide sa Amon Syudad sa Calbayog. So, sa pagkayana nasirak man si Mr. Sun. So, yes, mapasok-pasok kami dide. Currently, among temperatura, we are at 29 degrees Celsius, pero ang heat index, o ang kapaso, nga ito na eksperyensya ay nada sa 36 degrees Celsius. So, talagang ramdam naton ang kapasoon yan nga aga, pero Ate Pen, Ate Dalia, mamikay nga mamaylin, ato na obserbaran ko dede sa Calbayog nga sansini nga mga naglabay nga adlaw, nauran kada kulop. So, mao nga magbantay na lakita, para masigurado nga kita intalawas safe nga tanan diri mauranan para malikyan ang sakit. Mao dara kita sa mga pananggasan oran payong kalo ngan kapote para always ready kita. So, update naman para sa aton utilities. So, dede sa Calbayog sa 1st District San Samar in good news kay waray man nagpagawa san abiso sa Malcuuno san pagkaparong san kuryente. So, diretso yan na anira serbisyo sa bugos nga distrito san una nga distrito San Samar. Para naman sa tubig, so good news gihapon kay waray nagpagawas gihapon san abiso ang Calbayog Water Company Incorporated san pagkaluya o san pagkawara san abid san tubig sa mga gripo. Usa pa nga good news one of the positive sides san sining pag-inuran kada kulop kay at least anamon mga water sources na dugangan ang level san tubig o santon waray uran-uran talaga nga naghamubo anamon water sources dito sa Panas mga iba pa nga mga ginpapagkuhaan san tubig. Mao nga at least sining pag-uran inakabulig gihapon. Ngan sa peace and order situation naman, so may dala kakulo pa inaaresto ang Calbayog Police nga usa nga 28 nga lalaki nga nadakop may tungod san pangawat man siya nadakpan nga adto sa warehouse didto sa Barangay Payahan mga alas 9:45 san aga kakulop nga adlaw. So inisiya ingin identify nga si Julio nga usa nga construction worker nga residente didto sa Barangay Dagong. So ito niya na siya inaatubang sa kaso nga gin-aresto siya. So mao to aton sa peace and order, pero aside from that waray naman iba kita nga na hipatik nga mga balita bahin sa iba nga mga kriminalidad dide sa siyudad San Calbayog.
Alright, para sa mga nahikay nga balita, mga top stories of the day, adi naman mga laray uluhan, masobra 1,100 na aresto, 39 or 34.9 million pesos kontrabando na samsam sa PRO8 sa bulan sa Abril. Bagong water system project, ginlalauman maghatag mas maupay nga supply sa tubig sa bugos nga probinsya San Samar. Ngan illegal nga pagkuha san baras sa baybayon sa barangay Tumaliges, gin-inspeksyon. Ayaw ka mo pagparong sa niyong mga radyo, ang pagbaya sa aton live stream sa Facebook, kay aton ini nga tanan igdetalye sa second part sa naton taramdaan. Good morning, Eastern Visaya. Eastern Visaya. Yes na mga salamat, Bisuset Pretensyo. Yan ang ito naman kita, Northern Samar. Dapig gihapon nga probinsya hito na Eastern Samar. Maupay ito na kalsada tikang didihaam nga tuha iyo, Ma'am Eileen. Alright, so nga ito naton na Northern Samar, pinaagi ka na Ma'am Eileen Diaz, ito na Philippine Information Agency. Morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Ma'am Pen, Ma'am Dalia. Yes, good morning. Ma'am Suzette, and Ma'am Mikay. Mapanyaaga sa aton niya tanan. Kung sa Eastern Samar, although neighbor kami, kung sa Eastern Samar, mostly cloudy. Kami dili partly cloudy. Pero mapasok gihapon, na diri gud na papirdi si haring araw. Aga pa mapasok na ada na siya nagliliyab na an kami kamapaso. Ngayon pasalamat kita ngayon diri gud dako ang danyo san linog Mampen dida sa iyo party oo. Ampo gihapon kita padayon. Kumusta man Ma'am Eileen hadto nga time nga paglinog? Naabat gihapon didi sa amon. Makusog-kusog tala pero so far waray man na report nga danyos sa nga tanan nga mga bungto. Pero naabat talaga namo nagkagawas. Nagkagawas gyapon ang mga tao sa mga panimalay labi na sa mga itaas nga building. So usod ko pa magampo kita dili kita mapabaya. Ngan pirmi andam gin pan tudlo sa aton sa DRR kinahanglan nangandam kita kay nalisang kami kay nagdudurungan an pag tunog sa cellphone. Grabe ang alarm. Yes. On time. Oo. So, amoy ton. Pag taga-kuryente naman namon didi, so far waray anor sa Milcor, NCCPs, and any announcement of power interruption, pero may kami may on power interruption. May emergency, may unscheduled. So, higara kita. Nahigara na kita sito yung mga kamutangan. Ngayon, nag-uminto kahapon ang presyo sa crudo. Kahuna naton nga mamingaw-mingaw na dili good na paperdi ang crudo. Nag-uminto na liwat sa mga 2 pesos crudo ang gasolina nga si diesel. So papadayon kita nga hugot padayon kita hugot sa mga sinturon. Kay diri pan stable ang aton ekonomiya, ang aton ada pa ang krisis. Ngan saya maupay man naman kamutangan didi pagpasi orden ngan tapos palaan mga di para ngayon last week may gyapon kami didi natabo nga sunog pero mayon usa nga balay nga nasunog dili sa barangay Dalakit mapasak sa ura-ura nga kapaso. So maghirot gihapon kita sini nga mga pansigarilyo nga pantilak or mga pansunog kay diri kita maaramsan kalayo mas maupay nala kuno ang bagyo kaysa sa nasunog. So amo liton didan kamutangan sa Norte San Samar pankamurayaw, mamurayaw, mamingaw ngan salamat kita sa aton mga enforcers nga padayon nga nagbabantay sa aton na military PNP nagpadayon nga nagbabantay sa aton pasi orden. Ngan para naman sa second part sa amon laray uluhan sa 65 aplikante hired on the spot durante sa job fair kasumpay sa pag-obserbar sa Labor Day. Ngan mga drivers gintagan higayon
makatagamtam sa mga programa sa gobyerno sa adlaw sa magtatrabaho. At amo nito di Mampen, sa ngaran sa among Regional Head Rian Arinto, Miss Eileen Lason Diaz of the Philippine Information Agency Northern Samar. Back to you, Mampen. Na mga salamat, Ma'am Eileen Diaz. Partly cloudy na ngay andaman kami, Ma'am Eileen. Pareho na kita. Medyo nasa Rosilhag na ito na kalangitan. Nafi-feel na adto na medyo mapaso-paso at 35 degrees Celsius. Ito na pinakataas posible abaton nga kapaso di naman eastern na Borongan City. Alright, so nga naman kita DYDC FM Visayas State University Baybay City. Mikaela ati Bikay maupay nga aga. Morning, Eastern Visaya. Yes, Ma'am Pen, maupay na aga gihapon, no? Good morning, ingon man sa kinatibukang puwersa sa Radyo Pilipinas Borongan ug sa atong nagpaminaw diha ang dapita. Maupay na aga gihapon kang ati Suzette Pretensyo diha sa Radyo Pilipinas Kalbayog ug sa kinatibukang puwersa sa RP Kalbayog sa atong nagpaminaw diha. Maupay na aga gihapon. And good morning, maupay na aga liwat kan Ma'am Eileen Diaz and sa kinatibukang PIA ingon man sa atong partner nga station Radio Pilipinas Sugod. Maupay na aga. Good morning, maadyong buntag, Ma'am Dalia Atuila. Ingon man sa kinatibuk ang puwersa sa RP Sugod ug sa ato man nagpaminaw diha sa Southern Leyte sa makasapa maadyong buntag. Yes, maadyong buntag. Good morning, Visayas State University. Ingon man Baybay City, Leyte sa mga nagpaminaw nato sa bisan asang dapit maparadyo man via 104.7 or nag-view sa atong Facebook Live. Mga higala, inyong masayran makita live ang atong programa Good Morning Eastern Visayas sa nagkadaiyang Facebook pages ning nagkadaiyang stations, radio stations across Eastern Visayas. Okay, so sa ngalan sa among station manager Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora ang inyong makauban gikan sa VSU DYD sa FM. Maghatod kininyo sa mga updates sa kalambuan o uban pa gikan dinhi sa Dakbayan sa Baybay. O yes, sa karong adlaw Mayo 6, grabe ka paspas ang panahon alang sa atong update sa panahon, mga paunang impormasyon alang sa update sa atong panahon dinhi sa atong nahimutangan sa Baybay City, hingpit gyud ginagpakita ang atong haring adlaw. So base sa gipagawas nga regional forecast sa Pag-asa partly cloudy skies, ug anaa sa 25 degrees Celsius to 33. Apan kung atong masinati dire, init gyud ang panahon kay grabe ka sirak ang atong haring adlaw. Busa dili nato kalimtan mga higala pagdala og proteksyon sa init nga panahon, and of course mag-inom gayud og daghang tubig, stay hydrated mga ka-DYDC ug sa tanang nagpaminaw nato karon. Sa lain pang updates ug kalambuan, ang atong VSU LHS o Laboratory High School bago lang nagpagawas sa mga nakapasar sa entrance examination. And yes, mamahimong bisitahon ninyo ang Facebook page sa VSU LHS aron inyo masayran kung unsa ang sa mga nakapasar unsa ang mga requirements nga dapat ninyong andamon o kanusa ang schedule sa medical examination mga higala. So base diri May 15 and 18 apan gibahin kini ang mga nakapasar kung kanus amo magpa medical examination. So enrollment or registration schedule will be on May 19 to 21. Kinahanglan dala na ninyo ang tanan nga requirements, and ang klase magasugod karong maabot nga June 8 o Hunyo 8 ning kasamtangang tuig. So mo kana mga higala ang bag-ong updates. And by the way, ang ato po di ang VSU College Admission Test nga result base sa gipagawas pod nga post sa VSU Admissions Office, pagawas ni mga higalang resulta karong May 18 to 22. So abang-abang na lang sa mga nakapasar or sa mga kwalipikado nining maong VSU College Admission Test. And sa atong update, gikan sa Baybay City Information Office or Pahibalo. By the way, karong adlaw adunay schedule nga
national ID registration. May 6 dito sa City Information Office, 2nd floor, Baybay City Hall. Sa mga nakakuha og priority numbers, ayaw ka mo kalimot nga mo bisita sa City Information Office karong adlaw Mayo 6 and dalha ang necessary nga mga dokumento sama sa original copy sa birth certificate o marriage certificate o guban pa nga gikinahanglan sa base sa inyong concern, no, kung magpa-change status ba kamo, ano na ba sayop nga pangalan o unsa ba ka ang inyong concern, mga higala. So bisitaha lamang ang Baybay City Information Office o City Information Office, 2nd floor, Baybay City Hall karong adlaw, and make sure nga na kakuha mo og priority number aron ma-accommodate mo, no, sa atong national ID registration team. Sa atong peace and order naman dinhi sa dakbayan sa Baybay. So yes, okay, peaceful and safe and secure pinagi sa effort, no, sa itong mga otoridad, especially ng itong kapulisan sa dakbayan sa Baybay. And reminder lamang po, no, sa itong mga motorista, padayon ang checkpoint operation and a road safety awareness lecture nga gipagayon sa Baybay City. Dili ginato kalimtan, no, nga magdala gyud ta sa atong lisensya ORCR, and ingon man wear gyud ta og helmet para luwas samtang nagbiyahe, no, and malikayan ang mga penalties kuno galing madakpan nga wala ka magsulob og helmet or wala kay lisensya. So ang maong kalihukan or maong inisyatiba sa atong kapulisan para ma-promote ang traffic discipline and maedukar ang atong mga motorista on safety measures to prevent mga aksidente sa kadalanan. Sa atong water supply naman, walay abiso ang atong Baybay City Water District. And sa atong suga, kuryente, Leco 4, bago lang nagpagawas o Power Advisory number 2026-034, pole relocation, no, karong Mayo 7 ug bapon ka ng mga higala 9 a.m. to 5 p.m. Ang apektado niini Pabahay and Sitio Balwang, Kabulisan, De Los Santos, Sinupakan, and Mahilom, Hindang. So mo ka na take note nining Power Advisory. Ugma pohon adlaw Huwebes, Mayo 7, mga higala. Ugma ka na ang updates kalambuan na dinhi sa atong dakbayan sa Baybay ug alang sa mga balita nga nakalap. Groundbreaking ceremony alang sa bagong 2-story undergraduate dormitory gipahigayon sa VSU. Pre-marriage orientation and counseling gilunsad sa Baybay City. VSU students nagkampiyon sa Abang Teknolohiya 3.0. Mga higala, tangi ang dugang detalye ng mga balita sa second half ng atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Eastern Visayas. Yes, na mga salamat, Miss Micaela Gongora. May danala kita ka barangay 2 minutos na laog sa mag-alas 8:30. Okay, so ngayon naman kita syudad dino hito na Borongan. Nagpapakita na Mr. Sun. Medyo okay na no ito na ato na panahon, partly cloudy. 29 degrees Celsius, pero nasa ringan na pag-asa pa forecast bahin hiton heat index posibleng umabot nga daha 35 degrees Celsius. Mas urubos kontrahan na kakulop nga pa forecast baga 42 man adto ang Borongan City. Posible nga oranon kita yan ang kulop nasa ring Mr. Pag-asa. May nakita low pressure area nga aton ginmo-monitor hiton Pag-asa. Alas 3 kaninahan kaagahon na siplatan 910 kilometers east northeast ito na Mindanao ini nga low pressure area. Samtang may da naman tropical cyclone pero gawas pa ini ito na par aruharayo pa ini diri pa ini nakakaapekto bisa diin nga parte ha aton nasod kuan ini este norte este hiton Mindanao 2,560 pa ka kilometro. Waray man paabiso pagtaga power interruption sugad man tubig paglalauman adto na serbisyohan kuryente nga sugad man pagtaga tubig. Alright, so dito na pagalanganon, adi na adto na mga laray uluhan, mga ulohan na dagko nga mga balita estehanon, pariya na nga adlawhan na Miyerkules sa Mayo 6. Magnitude 6.1 nga linog ha Eastern Samar nagresulta hin minor nga danyos sa mga infrastruktura. Tuluan na nahipatik nga Samaran, samtang 13 nga kabablayan adto na apektuhan.
Danyo sa infrastruktura padayon na nagindudumara nga validation na City Engineering Office. Emergency Operations Center nagpapabilin ha blue alert status. Sumalaynihan na Borongan na CDRRMC. Samtang nanawagan naman hi Bishop Varquez na pagkaurusangan pagampo, habot nga naman na mga kalamidad. Amini adto na mga balita nga nasugad mantikang hanato na mga kasalagabay. Ilalatag adto na mga detalye ha second half di nila ato na taramdan. Morning, Eastern Visaya. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number 1, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Nasulod na kita kabarangay. Second half, aton taramdan na Good Morning Eastern Visayas. Pana Miyerkules sa Mayo 6 nga edisyon. Kahampang laghapon ni Ati Pen Pumida, kapod natin na Master Control, Engineers RV nga na Mark, pinagito na supervision ni Chief Tech Joey nga na Ati Ruth. Siyempre kapod natin ang ato na mga ka-PCO nga na tikang gihapon ha Akadim. Para naman hadto na mga detalye, unahon naton adto na RP Sogod, pasunod aton Kalbayog, Northern Samar nga na DYDC-FM, maupay nga aga utro, Miss Dalia, good morning Eastern Visayas. Morning, Eastern Visaya. Yes, Ati Pen, utro damo nga salamat. Ug before day nato no, ihatag ang ato nga kompletong detalye o ato sa nga i-acknowledge ang ato nga viewers sa ato nga Facebook Live kang Ma'am Rose Obligado. Good morning kang Ma'am Jennifer Piquero, kang G. Rose Sacro Galozo. Thank you so much for listening and sa pagsubaybay sa atong live stream karong buntaga. Yes, atong una nga nahipos nga balita para karong adlaw nga Miyerkules. Southern Leyte, ikaduhang probinsya nga adunay stable internal peace and security status. Para sa report niya si Jevic Capiz. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yes, Sir Jevic. Usa kadako nga kalampusan alang sa lalawigan sa Southern Leyte ang opisyal nga deklarasyon ubos sa stable internal peace and security condition nga naghimo niini isip ikaduhang lalawigan sa Eastern Visayas nga nakaangkon sa insurgency free status. Gimo ang formal nga seremonya kagahapong adlaw, Mayo 5, 2026 dito sa Provincial Gym sa Dakbayan sa Masin nga gisalmutan sa mga opisyal sa Philippine Army sa pagpanguna ni Major General Peter Borgonio, Commander sa 8th ID, Governor Damian Mercado, Vice Governor Rosa Emilia Mercado, mga personal gikan sa 8,
DILG, NICA Region 8, NBI Region 8, mga opisyal sa provincial government o mga LG officials, media personality o ban pang mga stakeholder. Sa mensahe ni Vice Governor Rosa Emilia Mercado, iyang atagang gibugaton nga ang naasing nga deklarasyon o sa milestone sa kasaysayan sa lalawigan. Matud pa niya, ang pagkabot sa CESP resulta sa pagtinabangay sa mga uniformadong personel, lokal nga opisyal o kooperasyon sa dalang katauhan sa Southern Leyte. Samtang gibutyag ni Governor Damian Mercado, ang naasyo nga kalihukan nagpakita nga ang probinsya usa ka luwas nga lugar. Sa iya nga commitment message, misada ang gobernador nga padayon nga paligunon ang pagtinabangay sa uban pang ahensya og mga uniform personnel aron mapadayon ang kalinaw og seguridad sa tibok lalawigan. Mihatag usab sa ilang suporta o commitment ang mga law enforcement officers gikan sa PNP PRO 8, NTF LCAC, RPOC Regional Office 8, NICA 8 o NBI Regional Office 8. Sa bahin sa Philippine Army, may padayag og pagpasalamat si Major General Borgonio ngadto sa provincial government tungod sa ilang dakong kalampusan isip ikaduhang probinsya sa Eastern Visayas nga gideklarar nga insurgency free. Iyaw sab gibutyag nga magpadaan gihapon ang Philippine Army sa pagtabang aron malahutay ang kahapusay ug kalinaw nga kahimtang sa lalawigan. Gawa sa pagpaligon sa kalinaw, gilauman usab nga naaso ang kalampusan makadani og mas daghang mamumuhunan og turista nga maghatag og dakong oportunidad sa trabaho o kalambuan sa lalawigan. Matud pa nga wala nay barangay gikan sa 500 ka barangay sa Southern Leyte nga apektado sa insurgency o sa kaklarong timaan sa lig-on nga kahimtang sa kalinaw og seguridad sa probinsya. Balita gikan sa probinsya Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Yes, salamat sa imong report, Sir Javic Epis. Good morning, Eastern Visayas. Samtang, didi naman sa RP Calbayog, antes naton ilay gay, ansyahan nga balita, just in la, no, aton lay ni-announce nga naggawas an sa Malco 1, san pagkaparong san kuryente sa May 9, yan nga Saturday, 30 minutes in between 6 a.m. and 7 a.m. Nga 30 minutes in between 5 p.m. to 6 p.m. for isolation and normalization process, rason TL preventive and corrective maintenance. So mga apektado nga area, San Agustin Substation, Carayman Substation, nganlain sana may adagihapon pagkaparong san kuryente sa May 14 and 15, 30 minutes in between 6 a.m. and 7 a.m. and 30 minutes in between 5 p.m. to 6 p.m. Rason naman sana maintenance activity along Paranas to Bliss 69 kV line, affected areas San Agustin Substation, Carayman Substation. So para sa detalye, sa mga specific nga mga barangay, bisita nila kamo sa Samalco 1 para makapangandam. Alright, para sa syahan nga balita dide sa RP Calbayog, masobra 1,100 na aresto, 34.9 million pesos nga kontrabando na samsam sa Police Regional Office 8 sa bulan san Abril. Detalye, pamatian naton matikang kan Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Umabot sa 1,107 ka individual ang naaresto sa Police Regional Office 8 sa ginbuhat nga 956 law enforcement operations para sa bulan Abril 2026 sa bugos nga Eastern Visayas. Sa report, ada sa 34.9 million pesos nga kantidad sa illegal nga droga, armas ug iba pa nga kontrabando ang nasamsam. Pinakadako ang anti-drug campaign kundi nakumpiska ang masobra 2.8 ka kilo san shabu ug 1 ka kilo san marijuana nga nagkakantidad por luminos 19.7 million pesos ug 82 ka tawo ang naaresto. Sa kampanya kontra illegal fishing, 298 ang naaresto sa 170 nga operasyon. Samtang 377 nga wanted persons ang nadakop, lakip ang 42 most wanted. May adaluwat 145 nga armas ang nakumpiska, 318 ang naaresto sa illegal gambling ug masobra 2.2 million pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo ang nasabat. Papahuguton pa sa PRO 8 ang operasyon
kontra Kriminalidad sa Rehiyon 8. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Talbayog. Damo nga salamat, Charmaine, san imo balita. Good morning, Eastern Visayas. Sa 65 katawo ang bumaton sa panawagan, ang sigurado nga makakatrabaho, hired on the spot, durante sa sayo nga dako nga job fair nga ginbuhat sa Kataman Freedom Park kahapon nga adlaw sa pag-obserbar sa Labor Day. Nasugad si Engineer Primo Guarin ang Provincial Head sa Department of Labor and Employment Northern Samar, ngayon 229 nga aplikante ang pumila para makahanap trabaho sa 65 ang hired on the spot, ngan 37 ang kwalipikado kundiin nakagsuma total 28.38% placement rate. Ang job fair entry nga partisiparan sin maabot 15 nga lokal nga establishmento nga nagkinahanglan sin magkadurilain nga trabaho sugad sa driver, customer assistant, store manager, salesman, housekeeping, service crew, bartender, cook, barista, all-around staff ngan iba pa. Nakiduyog sa job fair ang magkadurilain nga ahensya sa gobyerno para liwat makagpahamtang serbisyo sugad sa DOH, DTI, PhilHealth, PSA, TISDA ngan iba pa. Ngan durante sa job fair, nag-display naman sin magkadurilain nga produkto ang mga lokal nga mga producers, dida sa kadiwa ng Pangulo nga nagbaligya sin mga produkto nga barato ang presyo. Kaparte sa programa ang pag-release o pag-payout sa doli san mga asistensya dida sa tupad ngan pankabuhian or livelihood nga programa gan pagrekognisar sa atong recipiente o benepisyaryo nga nagit man nila puson ang pagpadalagan ngan pagdumarasan proyekto. Ang pag-obserba sa Labor Day sa ina nga tuig nasubay sa tema Disenteng Trabaho para sa lahat, iisang hangarin, bagong Pilipinas, sama-samang mararating. Back to you, Ma'am Pen. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pang balita, groundbreaking ceremony alang sa bagong two-story undergraduate dormitory gipahigayon sa VSU. Ani ang detalye sa report ni Glory Kayunda. Radyo Pilipinas Report. Mahinungdanong lakang sa pagpalambo sa pasilidad ang nahimong sentro sa kalihukan sa Visayas State University human opisyal nga gipahigayon ang groundbreaking ceremony alang sa pagtukod sa usa ka bag-ong dos andanas nga female undergraduate dormitory niadtong Mayo 4, 2026. Ang maong kalihukan gipangunahan ni Visayas State University President Dr. Pros IVG Yepes uban ang mga vice presidente gikan sa nagkadaiyang services office sa VSU. Kini nagpakita sa lig-on nga suporta sa administrasyon alang sa maong proyekto. Matud pa sa VSU nga ang pagtukod sa bag-ong dormitoryo kabahin sa padayon nga paningkamot sa universidad sa pagpalambo sa kalidad sa kinabuhi sa mga estudyante pinaagi sa paghatag og mas maayong pasilidad alang sa pagpuyo og pagtuon. Tumong usab niini ang pagpalig-on sa akademikong kahimtang sa mga estudyante pinaagi sa paghimo og palibot nga angay sa ilang personal ug intelektual nga pagtubo. Ang proyekto gilauman nga makahatag og dugang kapasidad sa pagpahimutang sa mga estudyante sulod sa campus ilabi na sa padayon nga pagdagsa sa enrollment sa universidad. Nagpadayon ang Visayas State University sa paningkamot nga mapalambo ang infrastruktura aron masuportaan ang holistiko nga pagbansay sa mga estudyante. Jackster Quizon, TYDC-FM, Good Morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang 44 minutos na nakalabay hala sa 8 haaga, magnitude 6.1 nga linog sa Eastern Samar, nagresultahin menor nga danyo sa mga infrastruktura. Tuloan Samaran, 13 nga balay ang apektado. Adan aton report. Radyo Pilipinas Report. Nagresultahin magkaiba-iba nga minor nga danyo sa mga building nga infrastruktura. Hapipera nga bungtuhan Eastern Samar, ang magnitude 6.1 nga linog nga nahinabuhan Mayo 4, sumalan si TREP No. 2 Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office PDRRMO nga ginpagawas Mayo 5. Sumalak ang PDRRMO Chief Engineer Thomas Campomanes na apektuhan ang Dolores
Cracks. Kundiin may mga butak kaduha nga building han gobyerno. Hairnani may mga butak ka Municipal Administration Building, Panapuan Tourism Complex, ngan Pedro E. Candido Memorial National High School, upudan iba pa nga pasilidad. Hamaslog nakitaan hin minor cracks ang Municipal Building, Rural Health Unit, ngan Multipurpose Training Center. Hasan Julian may mga butak ka Municipal Building, Our Lady of Sorrows Parish, East Visayan Institute, PNP Station, covered courts, evacuation centers, ngan pipira nga kabablayan hay iba-iba nga barangay. Haborongan City nahipatik ang minor cracks sa barangay Alang-Alang Multipurpose Hall, DPWH Eastern Samar District Engineering Office, Barangay Hall, Daycare Center, mga eskwelahan, Health Center, City Hall, CDRRMO Command Center, evacuation centers, ngan pati ha airport, ha Punta Maria. Hasulat may mga butak ka Del Remigio Bridge ngan gym, Santo Niño Bridge ngan seawall, municipal building ngan mga covered court, samtang halyurente na hibang an partihan perimeter fence ha municipal hospital. May mga butak liwat ha municipal building han Salcedo ngan ha DRRM building ngan annex building ha Oras. May tulungan na samaran tungod han insidente, usa ha Dolores nga may samad ha ulo, usa ha Llorente nga may samad ha tudlo, ngan usa ha Borongan City nga may samad ha BTS. Hataft, 11 nga balay and partially damaged, samtang 2 ang totally damaged, nga nagresultahin kabugusan nga 13 nga kabablayan nga naapektuhan. Padayon pan assessment sa sektor han agrikultura Borongan City, samtang moray pa report han danyo sa livestock and poultry. Kasumpay hini ginpailarom ha rapid visual assessment an Eastern Samar Provincial Hospital ESPH han Mayo 5, usa ka adlaw katapos han linog. An assessment ginbuhat han Provincial Engineering Office, hamando ni Governor Ralph Vincent Ivardoni, base masiguran seguridad ngan kaandaman han ospital. Pinanguna ni Engineer Raymond Bahado na sabing assessment kung diin na diskubrihan ang pipirang hairline cracks sa mga pader, alkoba, nga iba pa nga parte ng struktura, nga posible magpakita ng structural concern. Padayon no ginmo-monitor ang kahimtangan han ospital, lakip nan epekto han mga aftershock, ngan magbubuhat hinangay nga aksyon kung kinahanglanon, base masiguro ang padayon ngan talwas nga operasyon han pasilidad. Sumalaha pamunuan han probinsya na sabi nga mga pitad, amuin bahin han padayon nga paningkamot sa pag-andam ngan pagpanalipod han publiko kontra kalamidad, base magpabilin nga talwas ngan tuhayan mga importanteng infrastruktura ha Eastern Samar. Para Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang isumpay tanalaan na report ni Ate Sok, may pagisumpay lagi hapon hadto na pagtagalinog, bahinhan danyo sa infrastruktura, padayon iton validation iton City Engineering Office, ngan Emergency Operation Center nagpapabilin ha blue alert status. Ang detalye adi Ate Sok Aberia ay report. Radyo Pilipinas Report. Haging paggawas nga situational report number 2 at City Disaster Risk Reduction and Management Council Sidram Siyan lokal nga pamunuan ng syudad ng Borongan ang alas 4 kalup Martes Mayo 5 kasumpay na hitabo nga magnitude 6 nga linog gabungtan San Julia na probinsya ng Sinirangan Samar ang mga banda alas 2:09 kalupan Lunes Mayo 4, 2026 ginsasabi ang situational report ang initial nga danyos nga na-report ang infrastruktura in padayon ang gindudumarang assessment at City Engineering Office sugod ang bag-o nga multi-purpose hall nga ng DPWH Eastern Samar District Engineering Office sa Barangay Alang-Alang, Barangay Hall, Daycare Center, Elementary School ug Health Center, Barangay Kanhaway, Borongan City Hall ug CDRMO Command Center, Barangay E, Daycare Center, Elementary School Evacuation Center, Barangay Pipilitan, Daycare Center, Barangay Pinanagan, and Borongan City Airport, Barangay Punta Maria, Covered Court, Barangay Suhutan, Chapel, Barangay Hall, Daycare Center, Evacuation Center, Rural Health Unit, Senior Citizen Center, Barangay Santa Fe, ug Barangay Hall, Barangay Tamuso. Samtang upat nga balay na report nga nahibang ay gimpapailaram ng assessment at City Social Welfare and Development Office, kundi duha hini in slightly damaged in Barangay San Gabriel ug an isa in Barangay Santa Fe nga diri daw estable itong bungbung ug usa pa Barangay Kagbungan nga daw nahibang liwat ang bungbung. Waray ni report nga nawa
liwat ang kinabuhi nga nawaray liwat nawawara ang individual ugaring may dausa nga nasamaran nga bata nga lalaki nga nag-iedad 13 anyos nga residente Barangay Santa Fe nga nabaneg-an wala nga sikihan mahipakdol tungod tire wire samtang nag-i-evacuate nga niya na in pahuway haira balay. Nahireport liwat in landslide or rockslide haranihan Kamada Binuwangan Road na Barangay Binuwangan ang mga banda alas 3:58 ang kalupan Mayo 4. Nagpapabili na giniisa aton Blue Alert status at Emergency Operations Center nga nagpapadayon iton balidasyon at damage report. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borong Na mga salamat, Ati Sok Aberia. Good morning, Eastern Visaya. Sa atong dugang pa ng nahipos nga balita, LGU Bontoc, suportado ang SLSU sa WSIS Prizes 2026. Ani ang report ni Roel Bugnos. Radyo Pilipinas, report. Yes, Roel. Nagpahayag sa ilang suporta ang lokal nga kagamhanan sa Bontoc alang sa Southern Leyte State University umangkini opisyal nga naapil isip nominado sa prestiyoso nga World Summit on Information Society kun WSIS Prizes 2026 nga ginumala sa United Nations ug UNESCO. Ang maong global nga pag-ila naghatag og dakong dungog dili lang sa Southern Leyte kundi sa tibok Pilipinas. Diin ang SLSU nalakip sa category ALC3 alang sa access to information and knowledge. Isip kabahin sa mga paningkamot na nawagan ng LGU Bontoc sa tanang nga mga Pilipino sa paghiusa aron nga makuha ang makasaysayanon nga kadaugan. Ang proseso sa pagbotar gihimo pinagi sa opisyal nga website sa WSIS, diin ang matag botante kinahanglan nga magrehistro, moadto sa voting form ug pilion ang entry sa SLSU ubos sa naiskutan nga kategorya. Maynong danon nga makompleto ang pagpili sa matag kategorya hangtod sa maabot sa voting complete nga panid aron nga masiguro nga naihap ang suporta. Nahuman na ang gitagal nga panahon sa pagbotar nato nga Mayo 5 ug dako ang pasalamat sa kagamhanan sa tanan nga nipakita og pagtinabangay alang sa excellence ug innovation sa nasod. Balita gikan sa lungsod sa Bontoc para sa Bagong Pilipinas, Roel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, daghang salamat Sir Roel Bugnos sa imuhang report. Good morning, Eastern Visayas. Samtang bag-o nga water system project ginlalauman maghatag mas maupay nga supply sa tubig sa bugos nga probinsya san Samar. Detalye aadi sa akon report. Radyo Pilipinas, report. Nagpapadayon nga prioridad sa gobyerno probensyal san Samar ang pagparigon sa serbisyo sa tubig pinaagi sa ginpaplanuhan nga province-wide water system project nga ginhisgot sa meeting nga ginpangunahan ni Governor Shari Antan kaupod ang mga local chief executives nga nanbalibago waterworks kasankulop Mayo 4, 2026. Panuyusan proyekto ang paghatag sa limpyo, luwas ngan masayon ma-access nga tubig sa nga tanan nga mga bungtos sa probinsya. Pinaagi sini ginlalauman nga mabubuligan ang mga komunidad nga nakaka-eksperyensya sa limitado nga supply sa tubig labi na sa mga kabaryuhan nga iba pa nga lugar nga permi apektado san kakulang san malimpyo nga tubig. Magdudusuliwat ini san mas maupay nga sanitasyon ngan kahimsog san publiko samtang ginpapakusog ang infrastruktura para masiguro ang padayon ngan sustainable nga water supply sa bugos nga Samar. Kabahin sa implementasyon ang Balibago Waterworks System Incorporated nga nansyahan nga phase ang proyekto ipapatuman anay sa 1st District sa probinsya antis palaparon ngadto sa iba pa nga distrito. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Aton oras, 54 minutos ang naglabay sa alas 8. Good morning, Eastern Visayas. Sa adlaw san magtatrabaho, Mayo 1, ginpahimutan ang gintagan dako nga importansya ang mga drivers ng tricycle, pedicab, habal-habal, motorcycle, kaupunan mga vendors sa merkado o ilang mga pamilya sa programa ginhimo sa Katarman Terminal pag-obserba sa Labor Day. Ang Philippine Health Insurance Corporation nakagrehistro 141 nga individual para maging miyembro sa PhilHealth
nga nakag-asang dida sa niyakap nga programa. Nahibaro ang liwat nga ang Philippine Statistics Authority sa Norte San Samar nakapagrehistro sa 60 katawo ngan 71 nakapag-imprinta sa National ID sa duha nga bungto nga ginserbisyohan Katarman ug Lope de Vega siton manta nga adlaw. Kaparte sa programa ang pagpahamtang sin libre nga check-up, laboratory ngan bulong nga ginpadangat naman sa lokal nga panggobyerno sa Katarman pinaagi sa Rural Health Unit nga gihapon sa mga drivers ngan ira pamilya. Nagpahayag sin dako nga pasasalamat si Mr. Pipito Opinia, ang chairman sa New EP Katarman United Tricycle Drivers Cooperative, sa higayon nga ginhatag sa ira makarehistro nga makatagamtam sa programa sa PhilHealth, kundi sugad niya dako ang bulig diri ila sa mga miyembro o drivers pero kaupod na ira pamilya ngan diri na sobra mabugatan kung kinahanglan at asistensya pagtagapan lawas. Back to you, Ma'am Pen. Good morning, Eastern Visaya. Samtang pre-marriage orientation and counseling gilunsad sa Baybay City. Atong masayra ng dugang detalye nini pinagi ni Jexter Quizon. Radyo Pilipinas Report. Malampuson nga gipaygayon sa lokal nga panggamhanan sa Baybay City ang Pre-Marriage Orientation and Counseling kon PMOC nga gitambungan sa 18 ka paris nga kaslunon gahapong adlaw Abril 3, 2026. Gipadayag sa LGU Baybay nga ang tumong sa PMOC mao ang paghatag og maslaw nga pagsabot ug paggiya sa mga umaabot nga magtiayon sa epektibong pagporma sa ilang tagsa-tagsang pamilya. Pinaagi sa maong panagtigom gitagaan og higayon ang mga partisipante nga makakatun ug makapamalandong sa ilang responsibilidad isip umaabot nga bana ug asawa. Gipahigayon usab ang lain-laing diskusyon nga gipanguluhan sa nagkarayang opisina sa lokal nga gobyerno sa Baybay. Ang mga nahisgutan mao ang mga topiko may tungod sa kamingyoon og relasyon nga gisugid sa City Social Welfare and Development Office kon CSWDO, pagtukod sa pamilya nga gisgutan sa City Health Office kon CHO, issue sa family planning nga gipresentar sa City Population Office kon CPO, ug ang pag-atiman ug pagdumala sa pamilya ug panimalay nga gipanguluhan sa City Agriculture's Office kon CAO. Gipasiog da usab sa LGU Baybay ang kahinungdanon sa Pre-Marriage Orientation and Counseling isip usa ka dakong lakang sa pag-andam sa mga magtiayon sa ilang umaabot nga kinabuhi isip usa ka pamilya. Diin gipalig-on ang ilang kahibalo ug responsibilidad aron masiguro ang lig-on ug malungtarong panaghiusa. Jackster Quizon, DYDC-FM, Good Morning, Eastern Visayas. Good morning, Daghang salamat na Jexter Quizon. And una na lang kami nga manamilit kaya itong oras 2 minutos na lang mag-alas 9 na. Dini natapos ang partisipasyon ng atong sibiyanan DYD sa FM. Sa ngalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Michael Agungora, ug ako nakauban ganiya si Jexter Quizon alang ni atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Bueno, samtang haato na ultimo nga notisya, Bishop Varquez na nanawagan na pagkaurusang ang pag-ampo, habot nga naman na mga kalamidad. Ang detalye report ni Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas Report. Nagresulta in magkaiba-iba nga minor nga danyo sa mga Nanawagan niya ng makusog nga pagkaurusang ang padayon nga pag-ampo. Himos Reverend Crispin Varquez, ang obispo handayo sa San Borongan, agud madagmit nga makabangon ang mga dapit nga napituhan ang pagbayog hantuna ngan iba pa nga kalamidad ng nasod. Igin pahayag ang obispo niya dako nga pagpasalamat halabaw nga makagarahom tungod kay bisan kun makusog ang magnitude 6 nga linog ngan hira nila ang sentro hini habungtuhan sa Nulian nakatalwas ang kadam-an. Ngan waray nag-antos sin grabe nga danyo sa mga estruktura habukos nga probinsya. Sumalakan Bishop Varquez sa usa nga pakighimang raw bisan kun makusog ang pagbayog ini waray pag-iha kundi kinahanglan lagi hapon ang pagtagam. Gintagan gihapon niya hinduon na niya pagpaid ha mga kababayan naton ha Bicol region nga yana nagaagin mas mabugat nga ayat tungod ang pag-alborutohan mayon. Nagaampo kita para mga biktimahan kalamidad, labi na dito Bicol nga naatubangin kataragman niya na. Padayon kita nga nagaampo Ginoo nga maging talwasan nga tanan. Ang kalamidad labi na antika nga kalikasan indiri naton kontrolado. Anaton la mahihimo ang manpermi nga pag-andam ngan pagsarig sa Dios para han katalwasan han nga tanan siringhan obispo.
Ginhangyo gihap ni Bishop Varquez ang pagbinuligayan nga tanan agud madali nga makabangon ang mga biktimahan linog ngan ang mga naapektuhan han ashfall haalbay. Unodan iya mensahe nga panahon ng kataragman ang pagkaurol sa pag-ampo amon pinakamaupay ngan pinakamakusog nga armas san mga Pilipino. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat, Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Sa itong oras, 9:09 sa buntag, buwan din hinatapos ang partisipasyon sa Radyo Pilipinas sa Sogod. Sa ngalan sa Station Manager, Sir Dindo Alaras, kininyong alagad sa kanginan, Dalia Oritatwil. Daghang salamat po sa itong kauban sa Master Control, Engineer Nuki Parado. O ang mga nagkontribuer sa ilang balita, Sir Jevic Apiz. O Sir Ruel Bugnos. Mayong buntag, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, ngan mananamilit na gihapon kami dide sa RP Calbayog. Damo nga salamat sa ako nakaupod nga news contributor si Charmaine Parito Balvez. Nga damo gihapon nga salamat sa ato nakaupod sa Master Control si Joven Cardenas. Sa ngaran sa naman na acting station manager Hinaro Navilon, ako otro ini si Suzette Pretencio. Iyo nakaupod yan ang Miyerkules nga edisyon sa natong taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Ngan sa ngaran ni Asaamon Regional Head Rian Arinto, ini si Aileen Lason Diaz sa PIA Northern Samar. Nagpapasalamat. Good morning, Eastern Visayas. Og dinhi kita temporaryo nga magtatapos. Tiklo po natin antelon para na aton na Wednesday edition May 6 sa taramdan. Good morning, Eastern Visayas. But before we end, we acknowledge ito naton mga ka-live stream. Ate Vilma Lubina, Jengol Matico, France Navarrete Probe, thank you. Da mga salamat RP Sogod, Miss Dalia, RP Calbayog, Miss Suzette Pretencio, PIA Northern Samar, Ma'am Eileen Diaz, Micaela Gongora, DYDZ FM, ug hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tig Joey. Nga nato nagkaupod, di din naman na Master Control, Engineer sa Mark ngan RV, News Contributors Daisy ngan Ate Sok. Ini Ate Pena Pumida, upod kami nangingimbitar ha, buwas nga adlaw Thursday, dinila ha ato na taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.